Well. Have a good day, everyone. Welcome back to Let's Talk About What Not Health Canada in the Eye of the Beholder. In-issue natin ngayon. Second ano ko na to? Pang second try. Ngayon lang ulit tayo nakagawa ng content natin. Kasi nag-start na yung fall. Medyo nagbago na yung temperature, nagwa 1 degree na. Yun, medyo malamig na. Medyo, yun, throat, nagkaroon din ng colds kami. Yun. Yun din yung issue natin ngayon. Yung health. Ngayon, sino ba yung ating mga pwedeng manood dito? Ano ba yung mapupulot ko sa ating pag-uusapan ngayon? Well, if you're still interested to come here, ba? Canada. At ano ba yung totoo? Ano ba yung magiging kakaharapin na regarding sa health services? Kasi yun yung isang pinaka-importante dito. Pagdating nyo rito, aside from mga IDs ninyo, aside from bank ninyo, bank account, isa sa pinaka-importante ay yung inyong health card. Dahil kung wala kayong health card, hindi kayo basta tatanggapin, or tatanggapin man kayo pag iti-check up sa isang family doctor pag nagkasakit, ay $100 agad yun. Ayun, siyempre. Imaginein mo yun. Pero kung may health card ka na, libre yun, wala nang bayad yun. So that's the consequence. Ano? Kaya, ano ba talaga yung mararanasan nyo rito sa health? Kasi, di ba, nababalitaan lang natin, sabi nila, maganda yung health services sa Canada, libre, at pinabayaran ng gobyerno, although sa totoong buhay, pinabayaran ng tax mo yun. Kaya lang sa nakita ko sa sistema rito, not only in the health services, pati sa ibang services, halimbawa, kukuha kayo ng license nyo, no? Driver's license. Sa atin sa Pilipinas, ako sa LTO, di ba? Tapos, punta mo si Mano, sabihin mo, Mano, kailangan ko nang i-renew yung yung license. Kung Mano, ano bang kailangan natin dyan? Mga ganyan eh. Dito hindi, may privatized siya, semi-privatized. Ito si government ng Canada. Meron siyang kinontrata na another entity na siya magmamanage sa mga license ninyo. Kaya, private siya in a sense. Diba? Pwede natin sabihin semi-private kasi pinapondohan siya ng government. Pero yung mga tao doon, yung nag-a-approve sa driver's license nyo, yung magbibigay doon, hindi empleyado ng Canada itself yun. Hindi empleyado ng Canada government. Empleyado siya nung company na yun. Nakakontrata ng Canada government. Kahit yung mga naglilinis, kahit sa cleaners, halimbawa sa EPS, sa mga train station, pati nga police dito, gusto na nilang i-privatize. Wala silang basta-basta doon control. Ganun no? So, ganun yung sistema na magagat na ninyo. Ngayon, ba't ko nasabi ito? Lalo doon sa mga papunta rito na family lang, not lang, kundi yun ang kasama mo, yung family mo. Katulad ko na nung pumunta kami rito, sumunod kami. May kasama akong dalawang anak ko, isang 4 years old yan, saka isang 16. 16 yung anak ko nun, panganay. Yes. So yun, mabuti nga, that time, yung 4 years old ko medyo umayaw na sa diaper. So yun, hindi na siya nagda-diaper nung sakay namin na aeroplano. Kaya problema naman, problema ako sa aeroplano. Sabi ko, paano kaya pag sumakit ang tiyan nito? Mas problema ko kasi wala na siyang diaper. Pero ako naman, so far, hindi naman ako nahirapan na. At hindi naman mahirap. Mahirap magbiyahe siyempre na may bata. Pero all in all, carry naman. Basta pag-aralan nila mabuti, magbasa, pag-usapan kung paano. Natawa nga ako nun kasi pagdating namin dito sa Edmonton Airport, kinontak ko yung wife ko, sabi niya, ano kaya? Taxi na ako. Ibigay ko yung address sa asawa ko. Hello? Darating namin dito sa isang lugar na hindi ko pa alam.
paano ko naman hahagilapin yan? Kasi gabi na, yung dating namin noon, na-delay kami ng na-delay. So natakot na rin, parang natakot na rin asawa kong lumabas. Sabi nga niya, dapat pala sa airport na ako nag-stay. So anyway, sa bandaling salita, sinundo pa rin naman kami. Mga 2 o'clock na yun in the morning. At yun. Kaya ko naman sinasabi at kaya natin pag-uusapan yung health card. Maraming issues dyan eh. Sabi niyo nga, mga balita natin, maganda ang health services. Pero gaano ba kaganda yung mga naranasan ko? Kaya yun yung gusto ko rito. Let's talk about what na? Health Canada in the eye of the beholder. Yung mga naranasan natin dito. Una nakita ko, nung magpapa-general check-up ako, wala naman ako sakit. General check-up lang kasi kailangan yun para makita natin, malay nyo. Tsaka ako may high blood na rin ako. So, para makakuha ako makabili ako nung gamot ko sa high blood. O yung maintenance. Hindi ka kasi pwedeng bumili basta-basta. Excuse me. Diyan sa atin sa Pilipinas, pwede ka pang manghingi. Hindi mo lang. Dito, pag binigyan ka nila ng maintenance na, let's say, 30 tablets, that's good for 1 month. Tapos yung mga 25 days pa lang o 20 days pa lang, o-order ka na ulit, o hihingi ka na ulit, o bibili ka na ulit. Questioning ka nila. Mapag-isip lang masama yung mga yan. Tipong parang ina-abuse mo na yung pag-inom ng gamot. Ganun. Ay, hindi pwede maghingi yan. Diba? Yung kaibigan mo, may high blood, parehas kayo ng gamot. Iinumin manghingi ka sa kanya dahil kulang ka. Hindi pwede, magkukulang siya. Siya naman ang pagdududahan. Ganun. So anyway, aside from pag wala kang health card, magbabayad ka. Tulad ngayon, sabay namin, sa family doctor, pumunta kami. Tourist siguro siya. May kasama siya na resident na rito, mag-anak niya. Makita mo talaga yung tsura niya, alam mo may sakit. Sabi ko sa asawa ko, naawa ako. Lalaki yan. May edad na rin. Ito mas may edad sa akin. Bata pa tayo, alam niyo naman yan. Buti na lang wala yung mga kasama ko dito, kundi meron na namang violenting reklamo. Sige. Naawa ako kasi. Siyempre, tinanong agad, do you have your health card? That's your health card number. Ipapasok ko sila sa online. Check nila online. Pag wala, sabi mo wala. So, that would be $100. Automatic sisingilin ka. So, kakalungkot kasi nakita ka namin, lumabas na lang sila, hindi kasi nagpa-check up. Diba? So, ayun, yun yung mga dito. Problema rito na isa. Tapos, ito yung karanasan namin. Ito yung ibabahagi ko sa inyo. Ibabahagi. Nagkaroon kasi na umbok-sipon yung anak ko. Siyempre, yung maliit, yung 4 years old that time. Kami, dyan sa atin sa Pilipinas, kasi pag sa 2 araw, 3 araw, 4 na araw na, 5 araw na inuubot sipon. Ito na tayo, di ba? Dadala na natin sa doktora natin. No? Yung doktor ng mga anak ko, si Doktora Santarina, shout out sa Cabanatuan City. Ang bait ka, doktora. Andito na kami sa Canada. Kinukulit ko pa sila. Anyway, tinatanong ko lang naman. Yun yung mga ipiprepare ninyo. Magdala kayo ng gamot ng mga anak nyo, gamot nyo, vitamins nyo. At least minimum 2 years yung expiration po. Dalhin nyo na yun, pang 2 years ng anak nyo. Pagdadagdag lang naman kayo sa, sa kasakali. Pag bumigat na anak nyo, lumaki na, di ba? Dadagdagan nyo lang ipapainom. Ganun lang naman. Sa weight lang naman ng, dyan, nag-i-increase yung dosage nila eh. Pag nag-increase yung weight ng bata, mag-i-increase yung dosage mo. Lalo yung pag sa lagnat, kasi magtataka kayo, hindi bumababa yung lagnat. Akala mo, grabe yung sakit. Yung pala yung dosage mo, kulang na. So, kailangan alam mo yung ganun nung anak mo. Yung mga ganung sistema. Kasi medyo magsasarili ka talaga rito kasi hindi pwede na basta bibigyan nila ng antibiotics. Ang una lang nilang gagawin, dadala mo sa family doctor. Yung family doctor is like general practitioner doctor lang sila. Hindi sila yung specialista. Tapos pipilitin kanilang, not pipilitin kundi ita-try kanila na gamutin. Tapos kung maaari ay parang yung body, immune system mo lang ang mag-cure sa'yo. Dadagdagan lang ilang konting gamot sa sakit ng ulo o sa lagnat. Ganun, tapos ipapa-test nila yung
anak mo, yung kung sino man yung merong nararamdaman, pag wala silang nakitang issues doon, hindi nila yun antibiotics, hindi agad yun idadala din sa sa specialista. So like my son, hindi agad inirekomenda sa isang pediatrician. So anyway, nung nagtagal, kasi isang buwan yun, September, yan. Kung ano-ano sasabihin nila ron, magtataka ka sa kanila, hindi mo alam kung mapipikon ka eh. Sabihin nila, baka marumi lang bahay nyo. Para allergy lang sa carpet nyo, check nyo, linisin nyo mabuti, ganito, lahat. Yung anak nyo, tingnan natin kung saan allergy, mga ganon. Kaya may isang nga rito nag-circulate sa story na basa ko dati. May ganon bagong pamilya sila rito na may kasamang bata at mga anak. Parang 2 years old o 3 years old. Di ganon din ang sitwasyon. Kina-check up nila. Hanggang sa naging worse. Ganon nga kasi nila sa'yo na painuin mo lang itong ganitong gamot tapos makukure yan. Parang ganun eh. Hayaan nilang gumaling. Kasi sa weather lang, parang yun yung sinasabi nila madalas, no? Ang nabalita ko huli na namatay yung bata. Nakakalungkot. Pilipino. So yun, siyempre, nininervous kami sa mga ganung kwento. So, pina-check up ko rin yung anak namin. May ubot sipon, di ba? Tinitingnan na natin yan kung worse na may ubo. Alam na natin yan eh. Yan, nung huli, binigyan na ng endorsement para magpa-book kami o magpa-appointment kami sa isang pediatrician. Hahanap sila ng pediatrician na available na mag-a-accept. Iba yung case kapag dito pinanganak ka. Kasi pag dito pinanganak, meron ka ng pediatrician na may record ka na ron, pwede ka na pumunta. O, pag may sakit ng anak mo. Ang sinasabi ko yung galing na sa atin, nakadarating dito, wala pang pediatrician. Katulad yung nangyari sa amin, nagkaroon ng umutsipon yung anak ko ng September. Alam niya yung appointment namin sa doktor. February 16. Imagine yung the whole month, September, October, November, December, January, February. Nagsimula yung nararamdaman ng anak ko ay nag-start ang winter. At nadala ko siya sa doktor, sa pediatrician, ay patapos na ang winter. At wala na, sakit ko anak ko, magaling na, wala na. Luckily, di ba? Pero kung ang problema doon, ang issue doon, paano kung hindi yun lang yung sakit ng anak ko? Matatagalan ka bago ka makahanap ng doktor. So, totoo, libre siya, pero sa dami yung naka-appointment na online, bawat araw, kulang ang doktor dito eh. Yun yung mag-issue rito. Yun doon sila nagkakagulo ngayon. No? Hindi na muna natin itatakol yun, pero doon sila nagkakagulo. Meron silang issue sa Alberta Health Services. Kasi sabi ko sa inyo, akala ko government na yung nagkano sa Alberta Health Services. Hindi eh. Kinontrata lang din siya nung government eh. At siya yung magiging doktor at mag-aano sa mga mag-aalaga at gagamot sa mga tao dito. No? Pero, yun nga, semi-privatized. Pangalan lang niya Alberta Health Services pero hindi siya talagang under nung gobyerno ng Canada. Meron sila mga sariling companies na identity. Ganun. So, hindi talaga government employee yung kausap mo na direct. Hindi katulad sa atin, diba, sa government hospital, sumablay yung doktor, di ba, yung nurse, galit na tayo agad, yan, ipo-complain natin, reklamo. Kung government siya, kung sa provincial, pupunta ka na kay Gob. Shout out yun, pupunta ka na kay Gob, sa office nila, yan, sa provincial, pwede ka magreklamo. Hindi ganun eh. Private entity rin yung ireklamo mo rito. Kahit nga yung mga maglilinis eh. Yung mga cleaning services nila o nasa gobyerno halimbawa yung nasa ATS, transportation yan eh. Nagpapasweldo dyan ang gumagastosan government of Alberta o Edmonton. Pero yung mga naglilinis doon, ibang company yun. Nakasample lang din siya. No?
Hindi siya talaga empleyado ng Edmonton. Ganun siya. So anyway, yun lang yung gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Napakalalim na, bahagi. At sana meron kayong matutunan. Tsaka thankful lang. Thank you nga pala doon sa mga bago lang nating subscriber. Konti pa lang yung subscriber natin pero salamat. And if okay lang, paki-recommend din nyo ako sa iba. Siyempre, ng ating may mga gumagawa Pinoy, may ingay sila minsan, nagkukwentuhan lang sila. May gumagawa sa labas ng apartment namin. Ayan. Ayan, gano'n no? Paki-share nyo na lang, saka like, saka subscribe siyempre sa ating channel. And kung gusto nyo, natutuwa naman kayo at nagustuhan nyo yung mga content, kahit na medyo natatagalan tayo, subscribe na rin. Siyempre, gano'n lang yan And siyempre, at gusto rin natin ibahagi sa inyo na nakabili na ako. Nakabili na ako ng sound card. Actually, noong una, akala ko gumagana yung sound card ko Akala ko gumagana yung sound card ko na bili dyan sa atin sa Pilipinas, online, sa Lazada. Ito yung ginagamit kaya nung ginamit ko rito, akala ko working siya kasi nag-on, hindi naman siya gumagana pa rin. So anyway, yun lang. Kahit paano, medyo maganda na yung audio natin ngayon. Para hindi mo nakakaya sa inyo. Sa mga susunod, meron akong guest. Ang guest dito. Magkakaroon na ako ng katabi, kausap. Diba? Saka na lang yun. Surprise. Okay, thank you so much and have a good day, everyone.